Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay ano. Eto na naman sila nakakaasar itong mga kababayan Unahin natin mga kababayan, totoo pala, no? Totoong si Ramil Madriaga na isang detainee dyan sa Bureau of Jail and Penology, BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology, gusto pala talaga siyang gawin ng dinuguan, no? Gusto na po siyang mawala sa mundong ito. Yan po yung kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kung maalala nyo, ito pong si Ramil Madriaga na siya pong isa sa mga witness sa bagong impeachment hearing o impeachment complaint na isinampa laban sa inyong tutubing Lucy, si Lukring. No, malaki pong witness itong si Madriaga kasi mukhang ito ay naging close kay Lukring. Kaya ngayon, gusto po siyang patahimikin sa pamamagitan ng pagsasampa ng perjury case. At ngayon po, nung nakaraang linggo, meron pong gustong kumitil ng kanyang buhay dyan sa bilangguan. Mabuti na lang, na isalba siya. No? At ngayon po, mukhang nasa kustodiya na siya ng National Bureau of Investigation, no? At ayon po sa salaysay ni NBI Director Melvin Matibag na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, hindi pa po tapos ang kanilang investigasyon, pero kanila pong nalaman na totoo pala na meron pong gustong kumitil sa buhay ni Ramil Madriaga, no? Ayon po sa ating nabasa diyan po sa Politico, sinasabi na nakakapagtaka naman na yung taong gustong tumapo sa buhay ni Ramil Madriaga ay kalilipat lang dyan sa kulungan kung saan nandyan din si Ramil Madriaga. Ito palang inmate na ito ay galing sa Pasay City Jail. Tapos inilipat doon kung saan nakakulong si Madriaga. Biruin nyo, kalilipat-lipat mo lang, gumawa ka na ng eksena. So meaning talaga ito yung kinakasangkapan kung sino man yan, wala po tayong binabanggit mga kababayan. Kinasangkapan upang tuluyang patahimikin si Madriaga. Kasi marami po tong alam, lalong-lalo na sa inyong tutubeng Lukring na Overseas Vice President, no? Sinasabi nga po ni Melvin Matibag na mabuti na lang na isalba siya at ngayon mukhang iingatan to, no? Kasi alam nyo naman, pag yan natuloy, no, kaabang-abang na po ito umuusad na, no? Ilang araw na lang pwede na pong mabuksan itong hearing sa Committee on Justice dyan sa HOR. At kung mapapatawag si Ramil Madriaga, syempre kung aaten si Lukring, no, si tutubing Lukring, siyempre may hearing yan. Ang problema paano pag hindi umaten? So therefore, she waives her right for due process, no? Na sinasabi ng Supreme Court, bigyan nyo ng due process yung inaakusa. Kaso hindi siya sasagot, no? Pero karapatan niya rin naman daw na hindi umaten. Siguro representante na lang niya. Basta sumagot siya doon sa ibinigay na summon nung Committee on Justice. Okay, so meron po siyang 10 calendar days. Ang 10 calendar days niya, yung ika-10 ay March 15, Sunday po yan. So sabi po ni Chairman Luistro, sige hanggang 16 aantayin natin yung sagot niya. Kung wala siyang sagot, she waived her right, no? Na hindi siya madinig. Anong magiging desisyon nila Luistro dyan, no? Baka yan, idadaan na lang yan sa plenaryo, no? Kasi parang ayaw niyang makita ang mga ebidensya. Pero ang sabi naman ni Lukring, yun daw sila Mary Grace Piatos
no, yung tungkol sa kanyang confidential intelligence fund na nilustay niya lang di umano ng 11 days, mapapaliwanag niya sa impeachment kasi nasa kanya ang katotohanan. At si Ramil Madriaga, hindi daw po niyang kilala. Magkakaalaman. O bakit may gustong yumari kay Madriaga? Kung hindi naman pala ninyo kilala si Madriaga, bakit yung bagong inmate na kalilipat lang dyan, gusto siyang gawing dinuguan? Kaya sabi ni Meldin Matibag, totoo po, no? Ayon po sa ating investigasyon, yung mga investigador nila, nagpunta po doon kung saan nakakulong si Madriaga at napag-alaman nila na may bagong inmate kalilipat lang gusto nang tirahin si Madriaga. Di ba kaduda-duga? O ganun din ang nasa isip ni Melvin Matibag. Kalilipat mo lang, gumawa ka na ng eksena. Ano ka, pasikat? Di ba? O ngayon, nasa pangangalaga po nila si Madriaga at hindi pa po tapos ang kanilang investigasyon. Alright, so ingatan nyo po yan. Ako, pag may nangyaring di maganda dyan, wala na, tatawanan kayo kung sino man yung wala tayong binabanggit. Mga kababayan, wala tayong binabanggit. Kung sino man po yung ayaw mabuhay si Madriaga. Kasi it will be the downfall no? Ayaw masiwalat ang katotohanan. Alright, ito naman. Pasok naman tayo dito kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, hindi nagpapadikta, hindi nagpapasulsol. Kasi po, ito pong mga Makabayan Black, no, together with Leila de Lima, nung late February last month, nag-submit po sila ng bill na urging the President to rejoin the ICC o yung International Criminal Court. No? Pero ang sabi po ng Pangulo, still my position on rejoining the ICC has never been changed. Hindi po. Hindi pa po siya magre-rejoin sa ICC. Okay? So, kaya bokya-bokya po itong Makabayan Black at sila de Lima. No, ngayon si de Lima sa kayang Makabayan Black, sila Gabriela, Party List Representative Elago, may mga pinagsasabi. Ano pa inaantay? Oo, kumbaga daw po nagpapahele-hele ang Pangulo, baka meron pang inaantay na kung ano-ano, no? Bakit kayo nagmamadali? Kasi bakit? Meron kayong objective May plano kayo Ano? Gusto nyo ring dalhin sa ICC si Pangulong Marcos? Oy, de Lima. Kayo, ano pa kayo mga hunyango kayo Alam ko, ako sinister thinking lang mga kababayan. Hindi naman ako advance mag-isip. Pero inuudyokan nyo ang Pangulong Marcos na ilagay niya yung sarili niya sa ICC. Marami pa kayo dahilan no? Sinasabi nyo na pag hindi tayo nag-rejoin ng ICC, hahayaan na lang natin yung mga ganitong katulad ni Digong na mga mass murderer, crimes against humanities na hindi tinatalakay, hindi kayang tugunan ng ating korte sa Pilipinas, no? Hahayaan na lang natin itong mga to. Hindi, meron kayong objective diyan No, mukhang ako naaamoy ko yung inyong balak no? Halimbawa, mag-rejoin ng Pangulo ngayong taong 2026. Siyempre, a-apply yan. Gaano kabilis maaprubahan? Kung maaprubahan yan next year, o halimbawa, middle of the year, naaprubahan. Di siyempre, meron na silang weapon na gawin kay Pangulong Marcos yung ginawa nila kay Digong. Di ba? Ang tanong dyan, meron bang crimes against humanities? They will make one. Mga loko-loko to Kala nyo hindi ko naaamoy yung balak nyo kay Pangulong Marcos Mga ano kayo mga sutil kayo Kala nyo mauudyokan nyo ang Pangulo. Ano ang sabi ni Yusek Castro? Ang sabi ng Pangulo, no, wala pa sa isipan ko yan. Maganda Pangulo, ganito gawin mo. Mag-file ka ng application for rejoining ICC nung mga a few days before you leave office. Para at least hindi naman masama loob nitong mga to. At least may ginawa ka, di ba?
Para at least hindi ka nila dadalhin sa ICC. Kung may problema sila sa human rights, crimes against the Filipinos, diyo ka sa Pilipinas litisin. Alam mo itong mga rights group na ito, itong mga makabayan, talagang gusto nilang ano yan, panagutin ng Pangulong Marcos eh. Hindi, panagutin nyo sa Pilipinas. Oo. Wala namang itinalagang mga abogado diyan si Pangulo except yung isang Supreme Court Justice eh. 'Di ba? Saka hindi po takot humarap ang Pangulo sa anumang kaso, pero wag niyo namang gawa ng kwento. Pero yung kay Digong, totoo yung bahala siya. Tayo dito na kay Pangulong Marcos. Oy, makabayang black, parang hindi naman amoy na amoy yung gusto niyo eh. Ha? Leila de Lima, parang amoy na amoy naman yan. Malayo pa lang, umaalingasaw na yung kalokohan ninyo eh. Ha? Huwag nyong diktahan, sulsulan o gatungan ng Pangulo. Ha? Kung gusto nyo, kayo mag-apply. May pabil-bil pa kayo. Hindi na ma-aprobahan yan. Resolution pa kayo. Wala yan. Urging the President. Oh, so sabi ng Presidente, noted. It hurts, di ba mga kababayan? Kaya pwede ba makabayang black at dilima kayo dyan? Mag-isip na lang kayo ng bills na makakatulong sa mga sektor ninyo. Mamamayang liberal ba yan? Anong constituents nyo? O ikaw dyan, makabayang black, Gabriela Women. Kasi kasuhin nyo yung mga party list ninyo. Huwag nyong inuudyo ka ng Pangulo. Ha? Nakikialam ngayon eh. Sige, sasabihin lang ng Pangulo, there's a resolution. Who filed it? This and this. Okay, noted. Move on. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye bye, God bless.